ang number one na issue ngayon ay yung pangtaunang budget sa 2025 na mukhang lahat naman ay nag-agree na ito'y pinakakurap na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas, no? I-recap ko lang po bakit ito ang pinakakurap na budget. Unang-una, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth na dapat sana ay meron siyang 74 billion para sa aking isinulong na batas, Universal Healthcare na libreng paggamot at libreng gamot. Tinanggalan siya ng 74 billion na dapat ipambabayad dun sa mga premiums ng mga mahihirap na hindi makakabayad ng premiums, no? So ngayon, ibig sabihin yan, obligasyon nga ng PhilHealth sa aking batas na isinulong na gawin ng lahat para magkaroon ng libreng gamot at libreng paggamot at nang sa ganun wala nang mamatay dahil lamang sa kahirapan, ngayon, tinapyasan pa ng tumataginting na 74 billion. Bukod po dyan, ano pa mga tinapyasan? Ay, nako, ang mga tinapyasan. Isa na po dyan, ang DepEd, no? Ang DepEd, tinapyasan po, no? Ganong kalaki ang tinapyas sa DepEd? Yan po ay 11 billion. Yung sana po, gagamitin pambili ng mga computer sa mga kabataan, tinapyas. Can you imagine? Ngayong digital age, tinapyasan pa ng 11 billion para sa computerization program ng mga kabataan, ang DepEd. Ano pa ang pinakamalaking mga natapyasan? Itong DOTR, 92 billion. Pero siguro dahil palpak naman talaga yung secretary dyan. No? Pero ang mangyayari dyan, yung mga pantalan, yung mga airport at dapat ma-improve, hindi ma-improve. Pinakapangit na nga ang airport natin, tinapesan pa ng 92.9 billion. No? Tapos ito, 87 billion ang tinapyas sa men in uniform pension. Alam mo, ang balita ko na insulto yung mga sundalo na dinagdagan ng 200 additional subsidy allowance, ginawang 350 from 150, pero tinapyas naman, unang-una, yung 15 billion para sa mga pensyon ng mga men in uniform at para sa AFP modernization, tinanggalan sila ng 35 billion. Mantakin mo, insulto yon, kapalit ng 200 pesos subsidy allowance kada sundalo, tinapyas 35 billion sa modernization at 15 billion para sa kanilang retirement. Makatarungan ba yan? Hindi, no?